Naniniwala ba kayo sa impyerno? Kamakailan lamang po ay naging mainit na usapin ang patungkol dito. Ngunit alam nyo ba na napakarami na nagpatotoo na ito ay totoo, katulad na lamang po ni Bill Wiese, Howard Pittman, Howard Storm, Mary Kay Baxter, Angelica Sombrano at napakarami pang iba. Ngunit sa kabila ng ito ay tila marami pa rin na hindi naniniwala sa eternal punishment o kahit na sa afterlife. Gaano nga ba ito katotoo? Sa oras na ito ay pakinggan natin ang pahayag ng apostol ng Diyos na si Apostol Renato D. Carillo patungkol dito. Totoo po ba ang hell? Totoo po siya. Ito pa yung question Na nang bata ako hanggang ngayon ay question ng lahat ng tao. Kapag may namatay, tanongin mo yung kamag-anak, saan napunta yung kamag-anak mo? Baka nasa langit, nasa purgatorio. Wala pong kasiguruhan. Bibihira ang nagbanggit na may napunta ng impyerno. Bihira. Sa dami po na nakausap ko. Hell is a very dangerous place. Siya po ang pinaka-dangerous sa lahat ng lugar na nilikha ng Diyos, ang hell. Dito sa Luke 16:19-30, malinaw po rito ang katotohanan. Pag namatay ang sino mang wala kay Kristo, siya po'y pupuntang impyerno kaagad. Meron po mga medical doctor na Christian at yung ilang pong portion ng libro nila ay narinig ko. Sila po yung mga doktor na gumagamot sa mga pasyenteng agaw buhay. At ito po yung kanilang narrative. Kapag mamamatay na raw po ang unbeliever, takot na takot. Tirik yung mata. Sobrang pagkatakot niya. At nung una, hindi niya maintindihan. Ba't ganun? At sa dami po ng cases na may pasyenteng namamatay na, sila po yung attending physician or doctor, yun po yung nakikita nila. Paulit-ulit na lang. And he asked the Lord, and the Lord answered him and said, sapagkat kung bakit ganyan ang ayos nila, nung time na sila ay agaw buhay, nakikita nila yung mga demonyo. Inaantay sila. Their destiny is hell. At yun naman daw po mga Christian namamatay, malinaw ang mukha, masaya. And the Lord said, ang mga angel ay nag-aantay. Pag sila yung lagutan ng hininga, dadalhin sila sa langit, sa presensya ko. Now, ang hell po ay horrible, terrible place na sinasabi ng Bible, a place of suffering, endless suffering, a place of gnashing and weeping of teeth that has no end. At sa po sa clear or vivid description ng hell ay sa bibig mismo ni Jesus. In Luke 16:19-30, ang sabi ng Bible rito, kayo na lang po magbasa, ipaparaphrase ko na lang, namatay po ang dalawang tao. Isa po'y mayaman, isa'y mahirap. Yung pangalan ng mahirap ay si Lazaro. At ang siya po'y mamatay, siya po'y dinala sa paradise, sa Abraham bosom. At nung time pong ito, doon po nakakumpay ng lahat ng mga saint na namatay. At yung mayaman, tuloy-tuloy sa hell. Yung salitang hell, Gehenna o Hades, isa lang po ang meaning sa Tagalog, impyerno. At ano pong dadanasin po ng lahat ng napunta sa hell? Ang sabi ng Bible sa Luke 16:19-30, ito po ang dinanas ng mayaman. Sa impyerno po ay walang tubig. Sa impyerno po ay walang hangin. Sa impyerno po ang mararanasan may puro apoy, cursing ng milyong tao or even billions. Nagmula po ng Old Testament na napunta ng hell ay nandoon. Araw at gabi ay umiiyak, tinuturment ng apoy, paulit-ulit na lang, walang tigil habang panahon. Ang napupunta sa hell ay may memory. Dahil naalala ng mayaman yung kanyang ama at mga kapatid. Siya po'y nakakapagsalita dahil kinakausap niya si Abraham. Siya po'y nakakaring dahil narinig niya ang sinasabi ni Abraham. Siya po'y na merong pandama dahil nadadama niya yung apoy. Ang sabi niya, upang hindi sila mapunta sa lugar na ito na kung saan ay mainit at ako'y nahihirapan dito. Active po ang senses ng soul ng isang taong nasa hell. And no one can ever imagine the greatest torment na dadanasin ng isang taong napunta sa hell. Totoo po ang impyerno at ang mismong banal na kasulatan ang nagpatunay patungkol dito. Ito ang lugar na kung saan walang hanggang kamatayan at kaparusahan na kahit kailan ni isa
isang segundo ay hindi magkakaroon ng kapayapaan at kasiyahan dito. Ngunit higit pa sa lahat na ito, ang kakilakilabot na katotohanan patungkol dito ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang mahiwalay ka sa Kanyang presensya, pag-ibig, habag at kaluwalhatian ay ang pinakamatinding kaparusahan na mararanasan ng kahit na sino man. Dahil ang totoong kaligayahan at buhay na walang hanggan ay sa langit lamang po natin matatagpuan at ito ay ating makakamtan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos at sa pamumuhay, kagaya at kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit alam niyo ba ang pinakadakila sa langit? Ay hindi yung wala ng luha, kamatayan at pagdurusa, kundi ang pinakadakilang karanasan na ating mararanasan sa kalangitan ay ang makasama ang ating Panginoong Jesucristo magpakailanman. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito po si Glyza Bariso. Para sa Victorious News, walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.